yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Leviste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon. So, pwede niyang i-compara yung kanyang files with those of the DPWH. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the Yes. subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vings. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob doon sa aming subpoena doon sa STECOM. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba? Or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niyo, or I believe, I'm not sure, no, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. Sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap, ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala. Kung totoo ni former speaker, kay Discaya. So, hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least, we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari, na si former speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nagkukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may-ari, sir. Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Ninfa. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan, na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya, sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo. At hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify.
Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama nung naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya Kaya nga MMDA. sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sir, may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Binolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon do sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya. Yan. Yung ano sir, yung Third, may... third na yata yung appearance niya na yun eh. Pero, yung before nung parang may, ano yun, supplemental, Yeah. ano siya, testimony. yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third, kung third yung huli. Sir, kung dun sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na nang siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihitan la? They are applying to be State witness. state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto, tinaasan yung penalty. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years. Ano? Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So, sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. Tingnan natin. Actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba? Okay, Daniel. Si Victoria... Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyong i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga... or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control project talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibilidad ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na, hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na... Probably, mali. kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard.
And then, sir, yung scope, sabi nyo, hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita yung hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. Yun. So, ilang hearing pa nakikita nyo, sir? Hindi ko masabi Pero before the resumption Gusto of na namin i-wind up kasi it's taking too much of our time. Kasi meron pa kaming political dynasty. Kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer, nakapag isang hearing na gusto namin tapusin. Tapos yung BARM election na inauthor ni yung bill, inauthor or resolution, inauthor ni Majority Leader Subiri sa Electoral Reforms din yun, which I chair, which I would like to parang i-unload na, pero wala naman takers. So yun siyempre magko-committee hearing din kami doon Pero may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Meron pa. Sir, sorry, lalabas po ako ng flood control. May patanong lang po yung colleague ko, si Karen De Guzman. Ano lang po yung reaction nyo raw sa sunod-sunod na involvement ng mga police sa mga krimen? And meron kayong panukala, sir, na pagbabago sa disciplinary machinery ng PNP gawing parang AFP at PCG, isusulong nyo po ba ulit? Yes, yung paghihiwalay yung bibigyan ng more teeth, more power yung IAS. Kasi ang IAS ngayon parang adjunct lang ng PNP na hindi talaga truly independent. Yung Internal Affairs Service. Ang susi kasi dyan, disiplina Tapos ako, when I was PNP, isa lang naman yung parang pinaka-baseline o pinaka-importante. Leadership by example. Pag yung PNP hindi tumatanggap, meron siyang moral authority na sabihan yung kanyang mga tawag kayong mangotong, huwag kayong mag-commit ng crimes. So, ganun lang yung sekreto. And, alam niyo, si General Tates used to be my aide-camp. He was then a lieutenant, inspector at that time, kasi hindi pa nababago yung rango. And alam niya yung style ko noon na CPNP. And I hope he, with the assistance of the DILG Secretary, pagtulungan nila talaga i-disiplina yung police. Kasi ang inuna ko nun talaga yung tawag ko, ICU. Inept, corrupt, and undisciplined police officers. ICU, ang tawag namin doon. So, sir, ipa-file nyo ba uli yan? May ipa-file kayo? Kung hindi ko na i-refile, ipafile ko ulit. Okay. Para talagang maging batas. May institutionalized. Thank you po. Okay, Danielle. Where is Danielle? Danielle. Hindi naman binakbakan. Kasi parang nagiging track na nila, parang witness na So, tingin nyo ba dapat off the hook na? No. Pwede silang mag-state witness doon lang sa particular na mga cases na kung saan nag-testify sila. Pero kung mayroong mga susulpot pang ibang, kasi ang daming projects ito na hindi saklaw doon sa kanilang pinapasukan, ina-applyan to be state witnesses, hindi sila state witness doon. Hindi ba? Kasi sila yung i-implicate. Depende yun sa DOJ, depende yun sa korte. So, wala pa rin silang gusto sa iba. At saka hindi naman guaranteed na pag nag-apply ka, siguradong tanggap ka. Pwede kang mag-suffer ng ibang consequence or consequences na ma-shorten lang yung jail term mo through plea bargaining. Nag-restitute ka, pagkatapos umamin ka, pwedeng sa halip na mahaba yung jail term, babaan, okay, bigyan ng probation, yung mga ganon. Ito yung parang sinabi ko sa kanila nung nag-uusap kami tungkol sa pagiging state witness. Ito yung mga options. Pwedeng hindi kayo makulong kasi discharge as a state witness. Pwedeng makulong pero mas mababa yung, or pwedeng masintensyan pero under probation. Hindi din kayo makukulong. Okay, before Mayan and Camille. Sir, dun sa latest Pulse Asia survey, lumabas na bumaba na yung tiwala ng publiko na may makukulong at mapaparusahan na mga big fish. Ang sabi nila, pag daw maliliit lang, kapag may pera, hindi napaparusahan. Mas hindi pinagkakatiwalaan daw yung ICI at DPWH at mas pinagkakatiwalaan nila ang media at civil society organization. Hindi mo ba Rightly so, no? Kasi kailangan
mag-under-promise ka, mag-over-deliver ka. Huwag ka mag-over-promise, tapos mag-under-deliver. It seems na ganun na nangyari kasi quite so often, narinig natin yung before December, may makukulong. Before December 15, before Pasko, may makukulong. Tapos yung New Year So sa perception, siyempre, ng tao, may mangyayari ba talaga rito? Kasi nag-promise ka, hindi nangyari, maski pa paano, bababa yung expectation, bababa yung trust. So that would explain kung bakit bumaba yung trust ng mga mamamayan natin sa mga institutions.